Paano kung sabihin ko sa iyo na sa loob lamang ng 7 araw, isang simpleng langis na malamang ay meron ka na sa iyong tahanan ay maaaring magbigay ng bagong buhay sa isang bahagi ng iyong katawan na tahimik na ikinababahala ng karamihan sa mga lalaking higit sa 40 anyos, ngunit bihirang pag-usapan. Mag-usap tayo ng tapat, mga Ginoo. Ang tinutukoy natin ay kung ano ang nangyayari sa ibaba ng baywang. At hindi ito isa na namang pang-aalok ng mga tableta, iniksyon o operasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kung anong tahimik na kinuha sa iyo ng panahon at pagod, ang iyong sirkulasyon ng dugo, ang iyong pandama, at ang iyong kumpiyansa bilang isang lalaki. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s upang tulungan silang maibalik ang lakas at sigla na akala nila'y tuluyan nang nawala. Ang ibabahagi ko sa inyo ay nakabatay sa klinikal na kaalaman at tunay na karanasan, hindi sa haka-haka. Subalit, ito ay isang bagay na bibihirang banggitin ng karamihan sa mga doktor. Narito ang nakakagulat na bahagi, isa sa mga pinakamabisang solusyon para sa tumatandang ari ng lalaki ay hindi matatagpuan sa reseta ng doktor. Ito ay matatagpuan sa kalikasan. Ito ay ipinapahid. At kapag ginamit ng tama, may kapangyarihan itong gisingin ang sirkulasyon, ibalik ang pagtugon ng mga ugat, at gawing malakas, mainit at buhay muli ang iyong pinakapribadong bahagi. Ang isang pang-araw-araw na gawin na ito ay maaaring magbago ng iyong pakiramdam sa iyong katawan simula ngayong linggo. Sa mga susunod na minuto, igigiya ko kayo sa eksaktong langis na gagamitin kung paano ito ipahid ang mga pagbabagong maaari ninyong asahan sa bawat araw at 3 madaling paraan upang palakasin pa ang mga benepisyo nito. Kung medyo nananamlay ka kamakailan, samahan mo ako. Ang matututunan mo ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe ngayon na ang tamang panahon. Pindutin ang button na iyan at i-on ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang payo sa kalusugan ng kalalakihan na sadyang idinisenyo para sa ating mga lalaki. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, kahit kaunti i-type ang kwan mo sa mga komento. Kung hindi i-type ang sirvuro at ipaalam sa akin kung paano kita masusuportahan sa iyong makaamon ko na sa iyong paglalakbay. 1. Bakit karamihan sa mga lalaking higit sa 60 ay nahihirapan doon sa ibaba? Lagi ko itong nakikita. Mga lalaking nasa kanilang 60s, pataas, nakaupo sa aking opisina, tahimik na nadidismaya, minsan ay nahihiya pa. Hindi na sila ang dating sila, hindi sa pisikal, hindi sa sexual na aspeto. Hindi nila ito laging sinasabi ng malakas, ngunit naririnig ko ito sa kanilang boses at nakikita sa kanilang tindig. Tila nawala na ang sigla. Hindi na tumutugon ang kanilang katawan tulad ng dati at kinumbinsi na nila ang kanilang sarili na ganito talaga ang pagtanda. Ngunit hayaan ninyong linawin ko, hindi ito ganoon kasimple. Ang nangyayari diyan sa ibaba ay hindi di isang misteryosong sumpa na kaakibat ng edad.
Ito ay isang mabagal na pagbabago sa biyolohiya. Habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo sa ating ibabang bahagi ng balakang, ang mga artery at capillary na nagdadala ng dugong mayaman sa oxygen sa ari at mga nakapaligid na tissue ay nagsisimulang kumipot at tumigas. Ang dating pagiging nababanat ng mga daluyang iyon na nagpapahintulot sa kanila na lumawak at punuin ng dugo ang lugar sa panahon ng pagkaantig ay dahan-dahang nawawala. Kung walang sapat na daloy ng dugo, hindi lamang paggana ang nawawala, kundi pati na rin ang pakiramdam. Ang iyong pandama ay pumurol. Humihinto ka sa pagkakaroon ng mga kusang pagtayo ng ari. Ang paninigas sa umaga na dati mong binabalewala ay nagiging bihira o tuluyan ng nawawala. Bukod pa riyan, ang mga dulo ng nerbiyos na dating nag-aalab sa kaunting haplos ay nangangailangan na ngayon ng mas matinding estimulasyon para tumugon. At heto ang bahaging walang nagsasabi: kapag mas kaunti ang daloy ng dugo at mas mababa ang pagtugon ng nerbiyos, nagsisimulang idiskonekta ng iyong utak ang iyong katawan sa rehiyong iyon. Hindi mo na ito nararamdaman na sa iyo pa. Para sa maraming lalaki, ang pakiramdam na iyon ng pagkakakilanlan, ang tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pagiging buhay sa pisikal na aspeto, ang unang nawawala. At ito'y masakit. Hindi lang sa kwarto, kundi sa harap ng salamin, sa iyong pagsasama, sa iyong pag-iisip. Ngayon, magbabahagi ako ng isang personal na bagay. Ang aking ama, isang mapagmalaki at malakas na tao na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatrabaho ng husto gamit ang kanyang mga kamay, ay minsang sinabi sa akin sa isang tahimik na sandali, "Anak, parang may bahagi sa akin na huminto ng gumising." Pakiramdam ko'y unti-unti na akong nawawala. Iyon ay tumatak sa akin, hindi dahil ito ay malungkot, kundi dahil alam kong hindi ito kailangang maging ganito. Hindi niya kailangan ng himala, kailangan niya ng sirkulasyon, estimulasyon at pagpapanumbalik. At nang ibigay namin iyon sa kanya, nang pinaganan namin ang kanyang katawan sa tamang paraan, siya ay muling nabuhay, hindi lang sa ibaba ng baywang, kundi pati sa kanyang espiritu. Ang paghina na ito ay hindi tungkol sa edad. Ito ay tungkol sa atensyon. Ang katawan ng lalaki ay nais pa ring tumugon. Naghihintay ito ng tamang senyas. At tulad ng malalaman ninyo, ang senyas na iyon ay hindi kailangang magmula sa isang tableta. Maaari itong magmula sa isang bagay na mas natural, mas sinauna, at mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Sa katunayan, baka nasa kabinet na ng inyong kusina, naghihintay na muli ninyo itong matuklasan. Kaya ngayon ang tanong ay, ano itong nakalimutang lunas at paano nito maibabalik ang lakas at pagtugon na dati mong taglay? Hayaan ninyong ipakita ko. 2. Ang nakalimutang langis na muling nagbibigay buhay sa sirkulasyon ng dugo sa ibaba ng baywang. Hindi ko makakalimutan ang araw na ipinakilala ko ang langis na ito sa isa sa aking mga matagal ng pasyente, si Roberto, isang 72 anyos na veterano. Mayroon siyang tahimik na katatagan, matatag, mapagmalaki at hindi reklamador. Ngunit sa araw na iyon, sa wakas, ay tinitigan niya ako sa mata at sinabing, "Doc, hindi ko na ramdam na lalaki ako."
Tumama iyon sa akin ng husto. Hindi dahil nagulat ako, narinig ko na ito dati, kundi dahil alam kong may buhay pa sa kanya. Kailangan lang niya ng tamang paraan para maibalik ito. Nang sabihin ko sa kanya na ang isang simple at natural na langis ay makakatulong na maibalik ang pakiramdam sirkulasyon ng dugo at maging ang kanyang kumpiyansa nang walang gamot nagtaas siya ng kilay. Langis, sabi niya, ibig mong sabihin parang lotion na ipapahid ko. Tumango ako. Eksakto, ngunit hindi kahit anong langis, espesyal ito. Ang iniabot ko sa kanya ay rosemary essential oil na hinaluan ng langis ng niyog. At ang sumunod na nangyari sa loob ng 1 linggo ay talagang kamangha-mangha. Inaakala ng karamihan na ang rosemary ay isang pampalasa lamang sa kusina. Ngunit sa loob ng maraming siglo, ginamit ito ng mga tradisyonal na manggagamot sa buong Mediteraneo, hindi lang para sa lasa, kundi para sa sirkulasyon, pamamaga, at paggaling ng kalamnan. Ngayon pa lang, natutuklasan ng modernong agham ang alam na ng mga sinaunang kultura. Ang langis ng rosemary ay naglalaman ng mga natural na sangkap na tumutulong mag-relax at magpalawak ng mga daluyan ng dugo. Ibig sabihin, mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang makakarating sa mga tissue sa ibaba ng baywang. Mayroon din itong mga katangian na nagpapabawas ng pamamaga at nagpapahusay ng pagtugon ng nerbiyos eksakto kung ano ang kailangan ng tumatandang ari ng lalaki. Kapag ipinahid sa ibabang bahagi ng balakang, sa buto ng singit sa singit mismo at sa puno ng ari, ang langis ng rosemary ay nagdudulot ng isang bagay na hindi naramdaman ng maraming lalaki sa loob ng maraming taon. Nagdudulot ito ng init. Hindi isang nakakapasong init, kundi isang banayad na pag-activate na parang gumigising ang iyong katawan. Yan mismo ang inilarawan sa akin ni Roberto. Para bang may kuryente ulit sa ilalim ng balat ko, sabi niya sa akin. Hindi masakit basta buhay. Hindi niya ito guni-guni. Ang langis ay nag-eestimula ng sirkulasyon sa paligid at dahan-dahang hinihikayat ang kanyang mga nerbiyos na tumugon muli. Ngunit higit pa sa biyolohiya, mayroon pang ibang ginagawa ang langis na ito na hindi natin masusukat sa mga numero. Binibigyan nito ang mga lalaki ng pakiramdam ng kontrol muli. Hindi ka lang naghihintay na gumana ang isang tableta o umaasa para sa isang mas magandang gabi. Aktibo mong inaalagaan ang iyong sarili, sadyang kumukonekta muli sa isang bahagi ng iyong katawan na nararapat bigyan ng pansin, hindi ng kahihiyan, hindi ng katahimikan, kundi ng respeto. Ito ay nagiging higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay nagiging isang tahimik na ritual. At para sa mga lalaking tulad ni Roberto, ang ritual na iyon ang nagiging simula ng pagbabago. Kaya ngayon alam mo na ang langis, ngunit paano ang eksaktong paraan dahil ang paraan ng pagpapahid mo nito ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang mga simpleng pagkakamali sa tiempo, pamamaraan o lugar ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng maliliit na resulta at isang buong transformasyon. Susunod, igigiya kita sa eksaktong sunod-sunod na paraan na ginagamit ng aking mga pasyente araw-araw at kung paano mo rin ito magagawa simula ngayong gabi. 3. Sunod-sunod na hakbang. Paano? Ito ipapahid ng ligtas at epektibo. 1.
Sa mga pinakamalaking maling akala na nakikita ko sa mga lalaking sumusubok ng mga natural na lunas ay ang pagtrato nila dito na parang isang gawain, isang bagay na kailangang matapos agad. Ngunit ang iyong katawan ay hindi tumutugon sa pagmamadali, lalo na pagkatapos ng 60. Ang tinutugunan nito ay ang intensyon, banayad na pangangalaga at isang pakiramdam ng pagiging naroroon. At pagdating sa paggamit ng langis ng rosemary upang maibalik ang sirkulasyon ng dugo sa ibaba ng baywang, kung paano mo ito ipapahid ay kasing halaga ng langis mismo. Hayaan ninyong igiya ko kayo sa itinuro ko sa 12-dosenang mga pasyente ko at maging sa sarili kong ama. Una, kailangan mong ihanda ng tama ang langis. Ang mga essential oil ay mabisa, kaya't dapat itong haluan sa isang carrier oil tulad ng sweet almond langis ng niyog o jojoba oil. Simple lang ang tuntunin, 3 hanggang 5 patak ng rosemary oil sa bawat kutsara ng carrier oil. Haluin ito ng dahan-dahan sa iyong palad hanggang sa maramdaman mong maligamgam ito, hindi mainit. Ang init na iyon ay senyales sa iyong katawan na may darating na lunas. Ang susunod na hakbang ay kung saan nagmamadali ang karamihan sa mga lalaki, ngunit kung saan talaga nagsisimula ang mahika. Tiyaking malinis at tuyo ang iyong balat. Pinakamainam pagkatapos ng maligamgam na shower dahil bukas ang iyong mga butas at relax ang iyong mga kalamnan. Tumayo o umupo ng komportable at magsimula sa puno ng iyong tiyan sa itaas lamang ng buto ng singit. Gamitin ang iyong mga daliri upang dahan-dahang imasahe ang langis sa iyong balat sa maliliit at pabilog na galaw. Hindi mo kailangang diinan ng husto. Hindi ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa ritmo. Gumalaw palabas patungo sa iyong panloob na hita, dahan-dahang sakupin ang lugar ng singit at sa paligid ng puno ng ari. Hindi mo kailangang ipahid ito ng direkta sa katawan ng ari, maliban kung pipiliin mo, ngunit kahit ang pagmamasahe sa paligid nito ay maaaring magdulot ng panibagong daloy ng dugo at pakiramdam. Huminga habang ginagawa mo ito. Pasok sa ilong, labas sa bibig. Damhin ang pagkalat ng init sa ilalim ng iyong mga kamay. Para sa maraming lalaki ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na sadyang nakakonekta sila sa bahaging ito ng kanilang katawan, hindi para sa paggana o dahil sa pagkadismaya, kundi para sa paggaling. Iyon ay makapangyarihan. Diyan nagsisimula ang pagbabago. Maaari mo itong gawin minsan sa isang araw para magsimula mas mabuti sa gabi. Ang ilang mga lalaki ay ginagawa ito 2 beses umaga at gabi, lalo na sa unang linggo. Bawat sesyon ay dapat tumagal ng 5 hanggang 7 minuto, hindi matagal ngunit sapat na para sabihin sa iyong katawan, narito ako, nakikinig ako, nagmamalasakit ako. Isa sa aking mga pasyente, si Francisco, ay nagsabi sa akin na pagkatapos lamang ng 3 araw na paggawa nito, may naramdaman siyang gumalaw sa loob niya, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Sabi niya, hindi ko alam kung gaano ko na-miss ang ganitong uri ng atensyon. Ipinaalala nito sa akin na lalaki pa rin ako. At tama siya. Hindi lang ito isang masahe. Ito ay isang mensahe sa iyong katawan, sa iyong nervous system, sa iyong pagkalalaki. At ang mga resulta sila
na mismo ang nagsasalita. Ngunit ano nga ba ang dapat mong asahan sa susunod na 7 araw? Diyan nagiging kapana-panabik. Dahil kung gagawin mo ito sa tamang paraan, ang mga pagbabago sa bawat araw ay nagsisimulang lumitaw at mas makapangyarihan sila kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga lalaki. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang posible araw-araw. 4. Ano ang aasahan pag-unlad sa bawat araw sa loob ng 7 araw? Karamihan sa mga lalaki ay nag-aalinlangan kapag sinasabi kong ang mga kapansin-pansing resulta ay maaaring magsimula sa loob lamang ng 7 araw. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng maraming taon, minsan dekada ng paghina, mahirap paniwalaan na ang isang bagay na kasing simple ng isang pang-araw-araw na ritual ng langis ay maaaring magsimulang buhayin muli ang iyong katawan. Ngunit, nakita ko itong nangyari hindi 1 beses, hindi 2 beses, kundi paulit-ulit. At kapag ipinagpatuloy ito ng mga lalaki, kahit sa loob lang ng 1 linggo, may nagbabago hindi lang sa ibaba ng baywang, kundi sa paraan ng kanilang pagdadala sa sarili, sa paraan ng kanilang pakiramdam tungkol sa kanilang sariling katawan muli. Araw 1. Ang unang araw ay madalas na mas emosyonal kaysa pisikal. Maaaring hindi ka pa makaramdam ng malaking pagbabago sa pandama o paggana. Ngunit ang oras na iyon na ginugol mo, paglalagay ng langis, dahan-dahang pagmamasahe, malalim na paghinga, ay muling gumigising sa isang koneksyon na maaaring binaliwala mo sa loob ng maraming taon. Isang lalaki ang nagsabi sa akin pagkatapos ng kanyang unang sesyon, hindi ito tungkol sa langis. Ito ay ang pag-alam na huminto na pala akong hawakan ang aking sarili sa isang paraan na may respeto na parang mahalaga ako. Ang sandaling iyon ng pangangalaga ang simula ng paggaling. Araw 2 o 3, maaari mong simulang mapansin ang isang banayad na init sa lugar, isang bahagyang kiliti o pangingilig na pakiramdam, lalo na sa umaga. Iyan ang pagbabalik ng daloy ng dugo. Iyan ang iyong katawan na naaalala kung paano tumugon. Maaaring tila maliit ito sa simula, ngunit ito ay totoo. Ang mga tissue ay muling nabibigyan ng sustansya. Ang iyong mga dulo ng nerbiyos ay gumigising. Araw 4 o 5. Madalas iulat ng mga lalaki ang pagbabago sa kanilang pandama. Nagiging mas madaling maantig. Ang pagtayo ng ari ay maaaring dumating ng mas natural nang hindi nangangailangan ng palagiang mental na estimulasyon. Maaari mong mapansin ang pagbabalik ng paninigas sa umaga o makaramdam ng mas kaunting pamamanhid sa panahon ng paghaplos. At kasama niyan ang kumpiyansa ay tahimik na nagsisimulang bumalik. Araw sa May, isang mas malalim na bagay na pumapasok, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Mas tumatayo ng tuwid ang mga lalaki. Mas panatag ang kanilang pakiramdam. Tumingin sila sa salamin at hindi lang pagtanda ang nakikita. Nakikita nila ang posibilidad. Diyan na rin nagsisimulang mapansin ng mga kapareha, hindi palaging dahil sa mismong pakikipagtalik, kundi dahil sa enerhiyang iyong ibinibigay. Nariyan ka na ulit, at ang enerhiyang iyon ay kaakit-akit. Araw 7, ito ang tinatawag kong sandali sa salamin. Mahuhuli mo ang iyong sarili
na napapansin na ang lugar ay mas mainit, mas puno, mas tumutugon. At matatanto mo na hindi lang ito tungkol sa langis. Ito ay tungkol sa sinisimbolo nito, atensyon, intensyon, at pagpapanumbalik. Isang lalaki edad 74 ang nagsabi, "Akala ko patay na ang bahaging iyon ng aking katawan. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay sa akin na ulit ito." At iyan ay simula pa lamang. 7 araw ang nagbubukas ng pinto. Ngunit paano kung maaari kang magpatuloy pa? Paano kung maaari mong palakasin ang mga resultang ito, patibayin sila at gawin silang pangmatagalan sa tulong ng ilang iba pang natural na gamit? Dahil habang makapangyarihan ang langis ng rosemary, may 3 pang langis na madalas kong inirerekomenda na mas epektibo kapag ginamit ng magkakasama. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang perpektong trio na magdadala sa iyong mga resulta sa susunod na antas. 5. Tunay na kwento ng pasyente, Miguel 68. Si Miguel ay isa sa mga lalaking agad mong rerespetuhin, isang retiradong inhinyero, malapad ang balikat at may matatag na boses. Ang tipo ng tao na binuo ang kanyang buhay sa luhika istruktura at paggawa ng mga bagay sa tamang paraan. Dumating siya sa akin isang hapon na may tahimik na bigat sa kanyang mga mata. Hindi siya nagreklamo, hindi na niya kailangan. Pagkatapos ng 20 minuto ng kwentuhan, lumapit siya at sinabing, "Doc, mahal ko pa rin ang asawa ko. Nakakaramdam pa rin ako ng pagnanasa. Ngunit ang katawan ko hindi na sumusunod." Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa akin. Walang pait sa kanyang tono, kundi tahimik na pagkatalo. Tinanong ko siya ng ilang simpleng tanong. Kailan ka huling nakaramdam ng lakas sa iyong katawan? Kailan ang huling pagkakataon na nagising ka na may paninigas? Kailan ang huling pagkakataon na ang pagtatalik ay hindi parang obligasyon, kundi koneksyon? Huminto siya. "Taon na," sabi niya. "Maraming taon na." Nag-aalinlangan si Miguel nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa langis ng rosemary. Tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, sinubukan na niya ang karaniwang mga opsyon, mga asul na tableta suplemento, kahit na mga testosterone cream. Ngunit alinman sa mga ito ay hindi gumana o nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang ideya ng paggamit ng langis, isang bagay na natural banayad, halos ritualistiko, ay tila banyaga sa kanya. Ngunit sinabi ko sa kanya, "Ang sasabihin ko sa iyo, minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay hindi maingay. Ito ay banayad, tuloy-tuloy, at nakaugat sa pangangalaga." Sinunod niya ang aking mga tagubilin, 5 hanggang 7 minuto lamang bawat gabi pagkatapos ng maligamgam na shower. Walang abala, tanging ang langis, ang kanyang mga kamay, at isang tahimik na silid. Sa simula, sabi niya, ay parang nakakahiya, na parang ginagawa lang niya ito dahil kailangan. Ngunit pagsapit ng ika-4 na araw, may napansin siya. Nagigising siya bago pa man tumunog ang kanyang alarm, hindi dahil sa discomfort, kundi dahil sa isang tahimik na kislot ng enerhiya sa kanyang balakang. Hindi ito eksaktong pagkaantig. Ito ay pagiging buhay, init, daloy. Pagsapit ng ika-6 na araw, sinabi niyang tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili sa ibang paraan. "Doc," sabi niya, "nakita ko ulit ang isang lalaki.
iyon ay lubos na tumatak sa akin. Inaakala nating ang kalusugan ng lalaki ay puro tungkol sa performance, ngunit ito ay talaga namang tungkol sa presensya, ang kakayahang makaramdam na konektado sa sarili mong katawan, na malaman na mayroon pa ring gumagana sa loob mo, tumutugon pa rin at mahalaga pa rin. Sa ikapitong araw, hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa sa kanilang paglalakad sa umaga at may naramdamang pagbabago hindi lang sa kanya kundi sa pagitan nilang dalawa. Wala siyang sinabi, hindi na niya kailangan. Napansin ng asawa niya ang enerhiya, ang kumpiyansa, ang tahimik na kapangyarihan ng isang lalaking nagbalik sa kanyang sarili. Ang kwento ni Miguel ay hindi bihira. Ito'y bihirang ikwento dahil karamihan sa mga lalaki ay hindi iniisip na posible para sa kanila ang ganoong kwento. Ngunit ito ay posible. At kung iniisip mo kung paano dadalhin ang mga resultang ito ng mas malayo, kung paano palalakasin ang iyong nasimulan at magpatuloy, gugustuhin mong marinig ang tungkol sa 3 langis na nakita kong gumagawa ng himala kapag isinama sa rosemary. Ang mga ito ay natural, madaling makuha at napakamakapangyarihan. Tuklasin natin sila ngayon. Bonus, 3 langis na maaari mong isama para sa mas magandang resulta. Bagamat ang langis ng rosemary mismo ay isang makapangyarihang kaalyado, madalas kong ipinaalala sa aking mga pasyente na ang kalikasan ay bihirang gumana ng nag-iisa. Tulad ng ating mga katawan, ang mga halaman ay pinakamahusay na gumagana ng magkakasama. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mas magagandang resulta kapag isinasama ng mga lalaki ang rosemary sa ilang iba pang mga langis na subok na sa panahon, bawat isa ay nag-aalok ng sarili nitong natatanging suporta para sa sirkulasyon, pagkaantig, at pangkalahatang sigla ng lalaki. Ang mga ito ay hindi kakaiba o mahirap hanapin. Sila ay simple natural at kapag ginamit ng tama, makakatulong silang dalhin ang iyong pag-unlad sa isang bagong antas. Langis ng luya o ang parehong ugat na maaaring ginagamit mo sa pagluluto ay isa ring mabisang pampasigla kapag ipinahid. Pinapataas ng luya ang lokal na daloy ng dugo sa pamamagitan ng pagpapainit ng mga tissue at pagpapalawak ng mga daluyan. Mayroon itong banayad na init na gumigising sa mga malamig at di-aktibong lugar ng hindi nakakabigla. Kapag hinalo sa rosemary ang luya, ay nagdaragdag ng isang dinamikong lakas. Isa sa aking mga pasyente, si Martin edad 71, ay tinawag itong kanyang spark plug blend. Sabi niya nagbigay ito sa kanyang katawan ng isang tulak na nagparamdam sa kanya na 10 taon siyang mas bata. Langis ng lavender. Ngayon alam ko kung ano ang iniisip ng ilang mga lalaki. Ang lavender ay para sa pagtulog o stress, hindi para sa pagkalalaki. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay na natutunan ko bilang isang doktor, ang tensyon ay isa sa mga pinakabinaliwalang kaaway ng performance ng lalaki. Kung ang iyong pelvic floor, ibabang likod o panloob na hita ay may tensyon, nakakaapekto ito sa daloy ng dugo, pagkaantig at maging sa pandama. Ang langis ng lavender ay gumagana hindi lang sa mga kalamnan, kundi pati na rin sa nervous system.
Tinutulungan ka nitong mag-relax pisikal at mental. At kapag ligtas ang pakiramdam ng katawan, ito ay tumutugon. Langis ng black seed, ito ay isang langis na lubos kong iginagalang. Kilala sa loob ng maraming siglo sa medisina ng gitnang silangan, ang langis ng black seed ay mayaman sa mga antioxidant at mga sangkap na sumusuporta sa balanse ng hormone, nagpapabawas ng pamamaga, at tumutulong pa na mapanatili ang malusog na antas ng testosterone. Kapag ipinahid bilang bahagi ng isang timpla, nagdaragdag ito ng nutrisyon at mas malalim na paggaling sa tissue. Ito ay banayad ngunit makapangyarihan. Karaniwan kong inirerekomenda ang paghahalo ng 3 patak ng rosemary, 2 patak ng luya, at 1 patak ng lavender o black seed oil sa 1 kutsara ng carrier oil tulad ng langis ng niyog o almond. Haluin ng dahan-dahan, painitin sa iyong mga palad at ipahid gamit ang parehong mabagal at pabilog na paraan ng pagmamasahe na tinalakay natin kanina. Bawat langis ay may dalang kakaiba at magkakasama, lumilikha sila ng isang mas buo at mas balanseng tugon. Ang pinakagusto ko sa mga timplang ito ay pinapayagan ka nilang pakinggan ang iyong katawan. Sa ilang araw, maaaring kailangan mo ng mas maraming enerhiya, sa ibang araw, mas maraming kalma, at sa ilang araw, mas malalim na paggaling. Maaari kang mag-adjust ng naaayon. Iyan ang kagandahan ng pagtatrabaho sa kalikasan. Hindi mo pinipilit ang mga resulta. Inaanyayahan mo sila. Ngunit kahit na ang pinakamahusay na mga langis ay limitado lamang ang magagawa kung ang iyong pang-araw-araw na gawi ay sumasalungat sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lalaking nakakakita ng pinakamatagalang pagbabago ay ang mga nagsasabay nito sa ilang simpleng pagbabago sa pamumuhay. At hindi ko tinutukoy ang mga mahigpit na diyeta o gym membership, kundi 3 o 4 na madaling pagbabago na kayang gawin ng sinuman simula ngayon. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gawing pangmatagalan. 7. Ang number 1 pagkakamali na ginagawa ng karamihan sa mga lalaking higit sa 60. Ito ang bahaging pinakamahirap sabihin, ngunit kailangan itong sabihin. Ang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa mga lalaking higit sa 60 ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal. Ito ay ang tahimik na desisyon na sumuko sa kanilang sarili. Hindi sa isang dramatikong paraan, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, araw-araw. Nagsisimula silang tanggapin ang isang bersyon ng buhay na mas maliit, mas limitado, mas hindi konektado. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang kanilang nararamdaman o hindi nararamdaman ay bahagi lamang ng pagtanda, na ang kanilang pinakamagagandang taon ay nasa likuran na ang pagtatalik, kumpiyansa at lakas ay para sa mga mas batang lalaki. Ngunit heto ang katotohanan, ang paniniwalang iyon ay mas nakakasira kaysa sa anumang diagnosis. Dahil sa sandaling huminto kang alagaan ang iyong sarili, lalo na sa ibaba ng baywang, nagsisimula kang madiskonekta mula sa mismong enerhiya na nagpaparamdam sa iyong buhay ka. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Humihinto ang mga lalaki sa pagtingin sa salamin. Humihinto sila sa pag-abot sa kanilang mga kapareha.
Humihinto silang umasa ng anumang mas mabuti mula sa kanilang mga katawan. At ang tahimik na pagsuko na iyon, ito ay nagnanakaw ng higit pa sa paggana. Nagnanakaw ito ng kagalakan. Isang pasyente ko si Arturo ay nagsabi ng isang bagay na dumurog sa aking puso. Sabi niya, hindi ko na lang inisip na karapat-dapat pa akong makaramdam na parang isang lalaki. At sinabi ko sa kanya, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, karapat-dapat ka. Noon pa man, hindi mo kailangang makontento sa paghina. Ang iyong katawan ay nakikinig pa rin. Naghihintay lang ito na kausapin mo itong muli. Kita nyo, karamihan sa mga lalaki ay nakatuon sa pag-aayos ng problema sa ibabaw. Gusto nila ng mas mabilis na pagtayo, mas maraming pandama, mas maraming tibay, at ayos lang iyon. Ngunit nakakalimutan nila ang pundasyon, sirkulasyon, pagtugon ng nerbiyos, balanse ng hormon at presensya. Iyon ang mga pundasyon. At abot kamay pa rin ang mga ito, ngunit kung handa ka lamang na lumipat mula sa pagsuko patungo sa pagpapanumbalik. Iyon ang dahilan kung bakit ang simpleng ritual ng langis na ito ay hindi lang tungkol sa mga resulta. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mas malalim ang pakiramdam na ang iyong katawan ay karapat-dapat na alagaan, na ang kasiyahan ay sa iyo pa rin, na ang magandang pakiramdam sa iyong balat ay hindi isang bagay na dapat mong ihingi ng paumanhin. Ito ay isang bagay na nararapat sa iyo. Ang pagkakamali ay hindi sa pagtanda. Ang pagkakamali ay ang paniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagsuko sa paglago. At ipinapangako ko sa inyo hindi. Maaari kang tumanda at gumising pa rin. Maaari kang bumagal at bumangon pa rin. Ngunit kung ikaw ay magpapakita hindi isang beses, hindi sa loob ng isang linggo, kundi may matatag at tahimik na pangako. Ngayon, kung handa ka nang lumipat mula sa isang panandaliang eksperimento patungo sa isang pangmatagalan at panghabambuhay na gawi, ang susunod na hakbang ay susi. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa ginagawa mo ng isang beses. Nagmumula ito sa iyong inuulit. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano gawing isang pang-araw-araw na ritmo ang bagong koneksyon na ito sa iyong katawan na madaling akma sa iyong buhay at tumatagal sa darating na mga taon. 8. Paano ito gawing panghabambuhay na ritual? Noong una kong ipinakilala ang ritual ng langis na ito sa aking mga pasyente, karamihan sa kanila ay tinrato ito na parang isang eksperimento, isang bagay na susubukan sa loob ng isang linggo o dalawa para lang makita kung ano ang mangyayari. At ayos lang iyon. Lahat tayo ay kailangang magsimula sa isang lugar. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay kung gaano karami sa kanila ang bumalik pagkatapos ng ilang linggo, hindi lang para sa isang follow-up, kundi may bagong sigla sa kanilang boses. Hindi na lang resulta ang gusto nila. Gusto nila ng isang ritmo. Gusto nilang maging bahagi ito ng kanilang buhay. Dahil ang katotohanan ay ang paggaling ay hindi lang tungkol sa ginagawa mo ng isang beses. Ito ay tungkol sa ginagawa mo ng tuloy-tuloy ng may pag-iingat. At para sa mga lalaking higit sa sisan ang paggawa nito bilang isang pang-araw-araw o lingguhang ritual ay hindi lang nakakatulong, ito ay makapangyarihan. Ang katawan
ay tumutugon sa mga pattern. At kapag binibigyan mo ito ng parehong mensahe araw-araw, mahalaga ka pa rin, nagsisimulang maniwala ang katawan. Hindi lang sa pamamagitan ng performance, kundi sa pamamagitan ng presensya, lakas at pandama. Kaya paano mo ito gagawing pangmatagalan? Magsimula ka sa simple. Isabay ang pagmamasahe ng langis sa isang bagay na ginagawa mo na tulad ng pagsisipilyo sa gabi o pagligo sa umaga. Ilagay ang langis sa isang lugar na nakikita, hindi nakatago sa isang drawer. Gawin itong bahagi ng iyong espasyo. Pagkatapos bigyan ang iyong sarili ng imo hanggang 10 minuto lamang. Hindi mo kailangan ng mga kandila o musika o anumang ingrande. Tanging ang iyong mga kamay, ang iyong hininga, at ang iyong kagustuhang kumonekta muli. Ang ilan sa aking mga pasyente ay gustong magsimula sa isang maikling paglalakad, himo o 10 minuto sa labas, sapat lang para gumalaw ang dugo. Ang iba ay nagdaragdag ng magaang paggalaw, pagtayo sa dulo ng mga daliri ng paa, dahan-dahang pag-ikot ng kanilang balakang, pag-uunat ng kanilang mga hita. Hindi ito ehersisyo, ito ay pag-activate. Pagkatapos ang langis, painitin ito sa iyong mga palad. Langhapin ito. Hayaan mong maging matatag, ngunit mabait ang iyong haplos. Hindi ka nagmamadali, nakikinig ka. Ito ang iyong oras. At heto, ang bahaging pinakamahalaga, pagiging pare-pareho. Sa ilang araw, mas marami kang mararamdaman, sa ibang araw, mas kaunti. Ngunit sa tuwing magpapakita ka, sinasabi mo sa iyong katawan, narito ako, hindi ako aalis. At sa paglipas ng panahon, ang mensaheng iyon ay tumatagos ng malalim. Nagiging mas kaunti na ito tungkol sa pagsusubok at mas marami tungkol sa pagiging isang tahimik na pagbabalik sa isang bagay na akala mo'y nawala na. Si Jaime, isang 80 anyos na dating tsuper ng truck, ay nagsabi nito ng pinakamahusay, hindi na ito isang routine doc, bahagi na ito ng aking pagkatao. Tulad ng pag-inom ko ng kape sa umaga o paghalik sa aking asawa ng good night, talagang bahagi na ito. Iyan ang uri ng pagbabagong hinahanap natin. Hindi lang pagpapabuti, kundi pagsasama. Dahil kapag nagsimulang maalala ng iyong katawan kung paano ito dapat maramdaman, ang susunod na tanong ay hanggang saan ito maaaring umabot. Dahil maniwala ka man o hindi, ang ating tinalakay ay simula pa lamang. Mayroon pang isang katotohanan na kailangan mong marinig, isa na maaaring magbago ng iyong pagtingin sa iyong katawan, sa iyong nakaraan, at sa iyong hinaharap bilang isang lalaki. Pag-usapan natin iyan ngayon. 9. Isang huling salita para sa mga lalaking higit sa 60 may isang bagay akong lubos na pinaniniwalaan pagkatapos makatrabaho ang libu-libong kalalakihan sa nakalipas na 3 dekada. Ito ay dahil lang sa matagal ng tahimik, ang isang bahagi ng iyong katawan ay hindi nangangahulugang wala na ito. Maaaring ito'y natutulog, maaaring ito'y naghihintay, ngunit hindi ito nawala at hindi ka sira. Napakaraming lalaki ang lumalagpas sa edad na isinta pa at nagsisimulang makaramdam na sila'y nawawala sa kanilang sariling buhay. Hindi dahil nawala ang kanilang lakas o pag-iisip, kundi dahil nawala ang kanilang koneksyon sa kanilang katawan,
sa kanilang pagkakakilanlan sa kanilang lugar sa mundo bilang isang lalaki. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na pakiramdam nila ay invisible sila kahit sa sarili nilang tahanan. Hindi kailangan hindi ninanais, hindi buhay sa paraang dati sila. At ang sagot ko ay palaging pareho, narito ka pa rin, at ang iyong katawan ay nakikinig pa rin kahit na matagal na itong tahimik. Ang langis, ang masahe, ang ritmo, lahat ng iyan ay mahalaga. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang bagay na mas makapangyarihan pa ang atensyon. Kapag binigyan mo ng atensyon ang isang bahagi ng iyong sarili, ito ay tumutugon. Hindi mahalaga kung gaano katagal itong napabayaan. Naaalala ng katawan. Ang iyong mga kamay, ang iyong hininga, ang iyong presensya, sinasabi nito sa iyong nervous system, sa iyong sirkulasyon, sa iyong espiritu. Mahalaga ka. Hindi ito tungkol sa pagsisikap na maging parang buwim tipimpo ka ulit. Ito ay tungkol sa pakiramdam na maging ikaw ulit. Isang mas buo, mas malakas, mas presenteng version mo. Isang lalaking hindi sumuko. Isang lalaking alam na ang kanyang halaga ay hindi nag-e-expire sa edad. Nakita ko ang mga lalaki sa kanilang 70s, kahit 80s, na tumingin sa akin sa mata pagkatapos lamang ng ilang linggo ng simpleng gawaing ito at sabihing, pakiramdam ko'y umuwi ako sa aking sarili. Iyan ang nais ko para sa iyo. Kaya ngayong gabi, kapag mag-isa ka, maglaan ka ng sandali. Umupo ng tahimik, painitin ang ilang patak ng langis sa pagitan ng iyong mga palad. Huminga. Hawakan ang iyong katawan na parang nararapat itong alagaan. Dahil nararapat ito. Hindi ito tungkol sa paghahabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa lahat ng pinagdaanan ng iyong katawan, ang sakit, ang trabaho, ang mga taon, at pagpili ngayon din na alagaan ito kahit paano. Dahil ang pangangalagang iyon ay lakas. Ang pangangalagang iyon ay pagkalalaki. At ang katotohanan ay sa sandaling simulan mo ang paglalakbay na ito, sa sandaling kumonekta ka muli at bawiin ang bahaging ito ng iyong sarili, maaaring matuklasan mo na may isang bagay na mas malalim ang nagsisimulang magbago. Hindi lang ang iyong katawan, kundi ang iyong mga relasyon, ang iyong kumpiyansa, ang iyong kalinawan. Dahil kapag nagpakita ka para sa iyong sarili sa ganitong paraan, ang mundo ay magpapakita rin sa iyo ng iba. 10. Pangwakas na mensahe at isang mahalagang aral sa buhay. Kung nakaabot ka hanggang dito, nais kong magpasalamat sa iyo. Hindi lang sa panonood o pagbabasa, kundi sa pagpapakita para sa iyong sarili. Mas mahalaga iyan kaysa sa iyong inaakala. Dahil sa isang punto, karamihan sa mga lalaki ay sinasabihan ng tahimik at minsan ay hindi gaanong tahimik na pagkatapos ng isang tiyak na edad, dapat silang umasa ng mas kaunti. Mas kaunting enerhiya, mas kaunting koneksyon, mas kaunting pagtatalik. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo na iyan ay isang kasinungalingan. Narito ka pa rin. Ang iyong katawan ay may kakayahan pa rin at ang paglalakbay na kasisimula mo pa lang ay patunay niyan. Tinalakay natin kung paano ang isang natural na langis tulad ng rosemary ay maaaring muling gisingin ang sirkulasyon at pagtugon ng nerbiyos. Pinag-usapan natin kung paano
ang isang simpleng pang-araw-araw na ritual ay maaaring maibalik ang init pandama at ang kumpiyansang kaakibat nito. Narinig mo ang mga tunay na kwento mula sa mga lalaking tulad ni Miguel at Jaime na ginawang makapangyarihan at totoong pagbabago ang tahimik na pag-asa. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo mula sa lahat ng aking mga taon bilang isang doktor ay ito: ang atensyon ay isa sa pinakamakapangyarihang anyo ng pagpapagaling. Kung saan mo ilalagay ang iyong focus, doon susunod ang enerhiya. Sa loob ng maraming taon, maaaring nakatuon ka sa kung ano ang nawala. Ngayon ang araw upang simulan ang pagtuon sa kung ano ang maaaring maibalik. Ang simple at pang-araw-araw na pagkilos ng pag-aalaga sa iyong katawan ay isang malalim na pahayag. Sinasabi nito, hindi pa ako tapos. Narito pa ako at karapat-dapat ako sa pagsisikap. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang naaangkop sa iyong pisikal na kalusugan. Naaangkop ito sa iyong pagsasama, sa iyong mga libangan at sa iyong espiritu. Bigyan sila ng iyong atensyon at panoorin silang muling mabuhay. Huwag hayaang ito ang maging katapusan ng isang artikulo. Hayaan itong maging simula ng isang pagbabalik sa iyong sarili, sa iyong katawan, sa lalaking ikaw pa rin. Ang susunod na kabanata ay naghihintay. Hayaan itong magsimula sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, ikararangal ko kung sasali ka sa aming komunidad at pag-uusap. Mag-iwan po ng komento sa ibaba. Nais ko talagang marinig kung aling bahagi nito ang pinakakonektado sa inyo. Mahalaga ang inyong kwento. Ibahagi sa mga kaibigan. Kung may kilala kang ibang lalaki na maaaring kailangang marinig ang mga salitang ito, isang kaibigan, kapatid o kamag-anak, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Umaangat tayo sa pamamagitan ng pag-aangat sa isa't isa. Mag-subscribe sa channel. At panghuli, tiyaking mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Nakatuon ako sa paglikha ng mas tapat at nagbibigay kapangyarihang payo sa kalusugan para sa mga lalaking higit sa esenpaw at ikararangal kung samahan kayo sa landas na ito. Salamat sa iyong pagiging narito